Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros, kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang medyo kumakalat na balita tungkol sa panukalang caretaker government. At tingnan natin kung ito ba ay sumasang-ayon sa ating saligang batas o ito po ay isang labag na pagkilos laban sa ating saligang batas. Napaka-importanting pag-usapan po natin to, itong panukalang maglagay ng isang caretaker sa ating kasalukuyang gobyerno, yung mga pansamantalang mamumuno sa Pilipinas. At ang suggestion nga ay kung sakasakaling matutuloy ito, ang uupo ay isang pribadong negosyante katulad po ni Ramon Ang. Ito pong si Ramon Ang ay isang negosyante at kasalukuyang presidente ng San Miguel Corporation. So kaya lamang iniisip ko kasi meron bang provision sa ilalim ng ating saligang batas na nagsasabing merong caretaker government. Kasi sa ating konstitusyon po ay wala pong sinasabing caretaker government na kung saan ay pwede tayong mag-designate o mag-appoint ng isang pribadong caretaker sa katauhan ng isang pribadong individual katulad ni Ramon Ang. Malinaw po ang ating saligang batas na kung sakasakaling mawala ang Pangulo ay may nakahanda at nakalista na yan kung sino ang dapat pumalit. Hindi pwedeng palitan ito na kung sino-sino na lamang at sasabihin natin caretaker official yan na mamumuno sa atin at pamumunuan ng pagpapatakbo ng ekonomiya at ng ating politika. Sa ilalim po ng ating saligang batas, ang vice-presidente ang dapat na siyang unang papalit kung sakasakaling may mangyari sa ating Pangulo. Kung wala ang Pangulo at wala ang vice-presidente, ang Senate President ang pansamantalang uupo habang hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na pumili na siyang permanente ng magli-lead sa ating bansa katulad ng isang presidente. Kung wala yung Senate President, siyempre, yung Speaker of the House ang uupo dyan, pansamantala. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi pwede itong caretaker government. Hindi pwedeng basta mag-a-appoint ka na lang o kumuha ng isang pribadong tao para maging pinuno ng gobyerno. Kailangan sundin natin kung ano yung nakasulat sa ating konstitusyon. At ang batas niya nagsasabing, ang tatlong opisyal na yon lang ang pwedeng humalili. Vice, Senate President, Speaker of the House. Siyempre naman, sigurado naman may buhay doon pag nawala yung dalawang pinakamataas na pinuno natin sa ating bansa. At kasi ang problema dito, kung isang pribadong tao ang magsasagawa ng kapangyarihan ng gobyerno, tinatawag itong pangangamkam ng katungkulan o parang usurpation yan ng functions. Usurpation of duties, saka usurpation of position yan. So, hindi pwede yan sa ilalim ng ating saligang batas. Wala naman nakasulat ng ganyan. So, bakit masama yan? Ang mga opisyal ng gobyerno ay kailangang maging accountable. Dapat magkaroon ng pananagutan yan sa taong bayan. Kailangan nilang magsumiti ng statement of assets and liabilities, net worth, at pwedeng ma-impeach yan. Ang isang pribadong tao ay walang ganong pananagutan. So, private citizen yan Tapos, dinesignate mong caretaker dyan. Ay, ano magiging accountability niyan? Hindi naman niya elected by the people. So, lalabas niya walang bisa yan. Lahat ng utos o batas na gagawin ng isang caretaker na hindi kinikilala ng konstitusyon ay magiging walang bisa. Sa madaling salita, sa legal parlance, null and void ang lahat ng pagkilos pagdating sa isang caretaker government. So, alam nyo, magkakaroon ng malaking problema sa negosyo at sa pamamahala. Kasi yung paglalagay ng isang malaking negosyante katulad ni Ramon Ang
bilang pinuno ng gobyerno ay lumilikha po yan ng isang sukdulang conflict of interest o tunggalian ng interes. Alalahanin nyo, yan yung may-ari ng San Miguel Corporation, may mga negosyo sa infrastructure yan, pagkain, halos lahat, sinakop na yan eh. Yung San Miguel Corporation ay maraming kontrata yan, maraming negosyo sa gobyerno, tulad na lang nung toll fees, no? Kanila na din yan, airport, sila na din yan, no? At kuryente. So kung ang pinuno ng SMC ang uupo sa gobyerno, siya na ang magre-regulate, magdidisiplina sa sarili niyang kumpanya. Paano magiging patas yun? Ikaw yung presidente ng San Miguel, ikaw din yung presidente, caretaker ng ating pamahalaan. So ang magiging epekto niya, sisira yan sa tiwala ng tao dahil ipinapakita na ang kapangyarihan ng gobyerno ay pwede palang diktahan ng pribadong interes at malalaking pera at hindi ng batas o ng kapakanan ng tao. So hindi pa pwede yun. No? Nagtataka ko bakit ini-entertain yung idea na ganyan na magkakaroon ng caretaker government. No? Gagaling sa mga mayor na retired military, mga oposisyon. Kapag ang isang retired military officer ang nagpanukala ng ganitong klaseng drastic at illegal na pagpapalit ng pamumuno, hindi na lang ito usapin politika. Maaari na tong pwede na tong isang maging krimen. Bakit magiging isang krimen? So, paliwanag ko sa inyo. Pwedeng i-consider yun na kudeta eh. Yung pagpapalit ng gobyerno ng hindi ayon sa konstitusyon ay katumbas po ng pag-iisip o pag-uudyok sa isang kudeta. Kung mapapansin nyo kasi yung mga nagpo-propose ng ganito mga panukala, yung pagpapalit ng gobyerno na hindi naayon sa konstitusyon, ay hindi naman po kasi mga abogado eh. Mga leader lang yan basta-basta na akala nila ganun kadali. Yung mga opisyal na yan, pwedeng kasuhan yan ng proposal to commit kudeta. No? O inciting to sedition. Yung pag-uudyok, no? Inuudyokan mo, nanguurot ka para magkaroon ng sedisyon. So bakit? Dahil ang panukala niya ay naglalayong baliwalain at pabaksakin ang gobyernong legal na nakaupo. Eh syempre elected by the people yan eh, no? 32 million, 31 million ang bumoto dyan. Eh ba't mo tatanggalin at mag-a-appoint ka ng caretaker? Eh definitely labag yan sa batas. Labag yan sa ating konstitusyon. So, hindi maganda yan. Naggagaling ang proposal sa mga retired military personnel. So, may mga nag-propose na dapat daw ay tanggalin na yung mga pension ng mga military officers na yan. At bawiin na daw lahat yung mga incentives, benefits na tatatanggap nila dyan. Kaya nga lamang, siyempre tayo bilang abogado, hindi pwede rin gawin yan ng ating gobyerno sapagkat yung pension na yan ng mga opisyal ay para matanggal yan sa kanila, kailangan sampahan mo yan ng kaso sa hukuman dahil sila ay nakapag-commit ng isang krimen na nalabag sa batas, no? Yung mga kanilang ginawa, mga illegal activities. Kasi karapatan nila yan, yung pagtanggap ng pensyon. Unless na nga lang nag-commit ng crime, no? In violation of the Constitution, dun pwedeng tanggalan ng pensyon yan. So, balik tayo sa usapin ng paglalagay ng isang pribadong caretaker, no, sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Ito ay hindi lamang isang simpleng usapin ng batas. Ito po ay isang direktang pagsubok sa pundasyon ng ating demokrasya. Nakakalungkot din kasing isipin, no? Ilang linggo na yan pinag-uusapan, no? Kudeta, rebellion. Nakakalungkot ba tayo nagkakawatak-watak? So itong panukala na to na nagpapakita ng isang mapanganib na idea na mas importante ang bilis ng negosyo kaysa sa rule of law at sa tinig ng ating taong bayan ay nakakalungkot, no, makarinig, makakita ng mga ganitong klaseng suwestyon. Ang ating konstitusyon kasi ay isang bakod na nagpoprotekta ng soberenya ng Pilipino. So, ang pagbabaliwala sa mga nakasaad na panuntunan at pagpalit ng halal na pinuno ng isang caretaker mula sa pribadong sektor
ay hindi lang simpleng paglabag. Ito ay isang kilos na extra-legal, no? Galing yan sa labas ng legal na pamamaraan. So dapat wag tayong sumuporta sa mga ganyang klaseng idea na unconstitutional, no? In violation of the Constitution. Naturingan pa naman mga retired military officers tapos ganun ang suggestion. Ako ay absolutely, I do not buy that kind of idea. Nalalagay sa alanganin ng gobyerno dahil sa matinding tunggalian ng mga interest, no, pribadong interest, no, versus sa government interest, public interest. So, sumisira ito sa prinsipyong ang kapangyarihan ay nagmumula sa tao, hindi sa mayayaman at makapangyarihang korporasyon. Dapat tayong mga ordinaryong tao, tayo, mga kung ilang 100 milyong Pilipino, tayo dapat ang masusunod dito, yung konstitusyon natin. Kaya't ang dapat natin dito ay wag natin pansinin yan yung mga panukala na magtalaga ng caretaker na lumilihis sa malinaw na utos ng ating saligang batas. Hindi lamang ito illegal at unconstitutional. Ito ay isang pagtatangka na agawin ang kapangyarihan mula sa mamamayan. Hindi kay Marcos, inaagaw nila sa ating mamamayan ang kapangyarihan. Ito ay isang aksyon na dapat nating tutulan, bantayan, at harapin sa ilalim ng buong bigat ng ating batas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.